Good day mga ka-GMC. So andito na naman tayo sa Budget Bikes Cavite. Meron kasing nag-comment sa akin sa YouTube kung saan ba sa dalawa ang sulit dito sa dalawang gravel bike. Ito si Toxic Targa 1.0 ba o si Beta Half Moon Keeper Edition. Ayan. So pag-usapan natin yan, i-bike check na rin natin, i-quick bike check natin yung dalawang bikes na to. Ipag-compare natin parts by parts kung saan nga ba ang sulit para dito sa dalawang gravel bike. Okay, pero bago ang lahat, please like and subscribe. Okay, so umpisa na natin i-bike check at i-compare itong dalawang gravel bike sa market. Okay, good day mga ka-GMC. So umpisa na natin i-bike check itong dalawang gravel bike. Ganun din, i-compare na rin natin yung dalawa na to kung saan nga ba sa dalawa yung sulit na gravel bike sa market. Okay? Umpisahan muna natin dito kay Toxic Targa 1.0. So quick bike check tayo dito. Toxic Targa natin, gravel bike ay size 48, alloy frame, seat post niya 48, top tube niya 56, alloy na rin po ito, naka 2x9 speed, Sensa Ignite, cassette type, 11 to 36 teeth, alloy yung kanyang hub, naka disc brake, ito alloy rim, 700 by 38C ang kanyang gulong, quick release na rin po yung kanyang seat post, alloy na rin po ito, then ito stock pedal, plastic, then ito ay bakal. Kanyang saddle, Toxic ang brand. Kanya namang stem nito ay alloy na. Ito ay 90mm. Then headset niya ay ball bearing din, Ginea. Ito ay tapered ang kanyang head tube. Alloy yung kanyang fork. Ayan, pang gravel bike talaga. Yung kanyang gulong, ito ay true axle na yung kanyang unahan. Okay, 700 by 38C gravel bike, 12,500, cash pick up, no previous, 11,499. So dito naman tayo kay Beta Half Moon Keeper Edition gravel bike. Okay, ito ang head tube nito ay size 56, and then ito ay size 46. Alloy material, ito ay naka 2x9 speed, Sensa Ignite din, 11 to 40 teeth. Ayan, 11 to 40 teeth. Alloy na rin yung kanyang hub, Beta brand, alloy yung kanyang rim, compass yung kanyang gulong, 700 by 45C, quick release na rin yung kanyang seat post, 27.2, alloy na rin po yan. Stock pedal, yung kanyang saddle naman ay Beta. Then dito naman tayo sa kanyang head tube niya ay ball bearing din, ito ay non-tapered. Then yung kanyang stem naman ay alloy na rin yan, short stem, 60mm. Then ito yung kanyang drop bar ay naka-aero na, Beta Flare Series. STI niya Ignite. Ayan, ito ay 9 speed, no? Yung fork niya ay bakal pa, quick release yung unahang gulong, hub, alloy na rin yung kanyang hub, alloy na rin yung kanyang rim, 700 by 45C, quick release. Then ito yung pinaka preno nito ay cable acquainted, hydraulic na. So may cable pa rin yan, pero ito ay hydraulic na. Ito ay dating 15,200, ngayon 13,500. Cash pick up, no previous, 12,700. Ayan, ito yung dalawang gravel bike na pinakita ko sa inyo. Saan nga ba yung sulit sa dalawa? So compare muna natin sa kanyang frame. Frame nito size 48, then top tube niya size 56. Ayan, kung forma nito, two-tone color na rin yan, forma. Ito naman yung Beta natin ay size 46, 56 yung kanyang top tube, smooth weld parehas. Then sa kanya namang seat post, ito ay quick release na rin, Beta ang brand, 27.2. Sa kanyang pedal, stock lang din. Sa kanyang saddle naman ay Beta. Dito naman kay Toxic Targa 1.0 quick release, kanyang seat post ay alloy na, 30.4. Then stock pedal, Toxic na rin yung kanyang saddle. Dito naman tayo sa kanyang FDNRD
Yan, Sensa Ignite, naka 2 by 9 speed. Ayan din dito, silvering bottom bracket, Toxic ang brand na kanyang crank. Ito ay 42, 52 teeth. Din ito naman ay 9 speed, 11 to 36 teeth. Yan, cassette type. Dito naman tayo kay Beta Half Moon. So, Sensa Ignite din yung kanyang FD, Sensa Ignite din yung kanyang RD. Ito ay naka 2 by 9 speed. Ito ay 42, 52 yung kanyang teeth. Then beta na rin po yung kanyang crank arm. Ayan po, silvering bottom bracket. Ito naman ay 9 speed din, 11 to 40 teeth, cassette type. Sa hub naman ito ay Beta ang brand. Ito ay alloy na. Sa rim naman niya, triple wall alloy, alloy na rin yan. Gulong na ginamit dito ay Compass 700 by 45C. Samantalang dito kay Toxic Targa 1.0, ito ay alloy na, cassette type. Then alloy na rin yung kanyang rim, double wall alloy 700 by 38C. Brand ng gulong sa kanya ay walang pagkakilanlan. Ito ay si Hangzhou Rubber Factory. Ayan yung kanyang rim. Dito naman tayo sa kanyang head tube. Sa head tube niya, ito ay tapered na, Ginea ang kanyang headset. Then stem nito ay 90mm, alloy na rin po yan. Yung drop bar niya ay naka-round. Then ito, Sensa Ignite yung kanyang shifter, yung kanyang brake shifter, STI kung tawagin natin, pinaka-vibrate ano niya. Then yung kanya namang fork ay alloy na. Ito ay tapered mga ka-GMC. Dito naman tayo sa kay Beta Half Moon. Si Beta Half Moon natin ay non-tapered din. Ito ay ball bearing din. Beta ang brand na kanyang headset. Beta na rin po yung kanyang stem. Ito ay 60mm, naka-aero yung kanyang drop bar. Sensa Ignite din yung kanyang shifter. Fork nito ginamit dito ay bakal pa. Ayan mga GMC. Kung hub naman niya ito ay alloy na. Then ito ay quick release. Then dito naman kay Toxic Targa, alloy na. Ito ay throw axle. Okay, sa preno naman, preno disc brake. Dito kay Beta Half Moon, cable acquainted hydraulic yung preno nito ni Beta Half Moon mga gems. 160mm yung rotor nito, quick release na rin yan, harap sa likuran. Dito naman kay Toxic Targa ay 160mm, then quick release na throw axle. Then ito cable acquainted na mechanical. Ayan. So, dito yung presyo, syempre ito ay 12.5. Ito ay 13,500. Ayan. Okay, so i-compare na natin, na-compare na natin yung dalawang gravel bike. Ano nga ba yung sulit sa kanila? Okay, ito 12,500, Toxic Targa 1.0. Naka-tapered ka na. Alloy na yung fork niya. Yan lang po yung advantage nito. Din dito, non-tapered, bakal pa po yung kanyang fork. Ito, quick release. Ito, yung kanyang unahang gulong ay through axle. Preno niya, cable acquainted hydraulic. Ito, cable acquainted din pero mechanical yan, yung kanyang caliper. So, ito 11 to 40 teeth, 11 to 36 teeth. Okay, kung papipiliin ako dun sa dalawa, dito kay Toxic Targa 1.0 tsaka Beta Half Moon. For example, no, gusto ko siyang gawing hybrid. Ayan, so kung parehas naman silang pwedeng gawing hybrid, pero kung popormahan natin yung dalawang to, I think ito medyo babagay ito sa pagiging hybrid. Yan. Ito kasi pwede mo siyang gawing 29er yung gulong niya, may space ka pa dito. Ayan, ganun din yung dito sa kanyang fork. Syempre ito pinaka-importante dyan. Pwede ka maglagay dito ng 29er ba 1.95. Hindi kakayanin pa dito yung 2.10. Samantalang dito, kasya ka naman dito ang 29er dito sa kanyang likuran, pero dito sa kanyang harapan medyo alanganin ka na dito yung clearance nito. Yo, sa handlebar versus sa drop bar, kung gusto niya siya gawing handlebar, pwedeng pwede. So palitan nyo lang siya ng preno, syempre. Then yung shifter niya, pwede mo siyang gamitan ng Sensa din na shifter. Kailangan yung i-match yan dito. So I think yung
Sensa MX-9 kasi 9 speed, so pwede nyo siyang gawin. Kung gagawin ko siyang hybrid, I think mas formado to, yung Toxic Targa 1.0 na gravel bike. So naka-tapered na to, ito yung hinahanap ng lahat, tapered. Then mas maganda siya kasi true axle na to. Okay, so yan lang po yung sa akin palagay, pero syempre kayo pa rin yung pipili ng gravel bike na babagay sa inyo. Ayan po yung bike check ko dito kay Toxic Targa 1.0 tsaka yung Beta Half Moon Keeper Edition. Okay, good day mga ka-JMC. So natapos na tayong i-bike check o i-compare itong dalawang gravel bike sa market, itong Toxic Targa 1.0 tsaka si Beta Half Moon. Ayan, so meron akong napili sa dalawa kung ano ang babagay at magandang forma. Syempre nakadepende yan sa atin. Gaya ko, yun yung palagay ko. Syempre sa palagay ko lang yon. Syempre sa inyo naman, sa palagay nyo. Okay, so comment down below kung saan nga ba sa dalawa yung pinakagusto nyo at pinakasulit para sa inyo mga ka-JMC. Okay, so comment down below. Thank you and God bless.